Mighty Zeus, I come here to ask for your help, to raise an army. If you're not gonna help us, then at least let us use your weapon. We need your lightning bolt. No! Thor, catch! I'm perishing! God! Zeus! You're next, Odin's son! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, adventure, fantasy, sci-fi film na tinatawag na Thor, Love and Thunder. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Habang nananatili siya sa disyerto kasama ang kanyang anak na babae, nagmamakaawa si Gorr sa Diyos na si Repu na padalhan sila ng tubig at pagkain para lamang makaligtas ng ilang araw. Ngunit makalipas ang ilang araw, namatay si Love dahil sa matinding gutom, at napilitan si Gorr na ilibing ang sarili niyang anak. Habang nakahiga siya sa tabi ng katawan ng bata, bigla niyang narinig ang isang tinig na tumatawag sa kanya. Kaya nagpa siyang sundan ito. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, nakakita siya ng isang oasis at agad siyang sumisid sa lawa upang magpalamig. Doon, napansin niya ang napakaraming prutas, kaya sinamantala niya ang pagkakataong kumain. Hindi nagtagal, napagtanto niyang kaharap na pala niya ang dakilang si Repu. Agad na yumoko si Gorr at ipinahayag na siya na lamang ang natitirang buhay na tagasunod, dahil sa matinding tagtuyot ay namatay ang buong tribo nila. Gayunpaman, hindi kailanman nanghina ang kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos. Ngayon nakaharap na niya ang isang tapat na disipulo, nagkaroon ng pagkakataon si Repu na ipakita ang tunay niyang pagkatao at ibunyag na wala siyang pakialam kailanman sa kanyang mga tagapaglingkod. Sa sandaling iyon, ipinagdiriwang niya ang kanyang dakilang tagumpay matapos niyang mapuksa ang nagmamay-ari ng Necrosword. Bago pa niya masaktan ang alinmang Diyos gamit ang isinumpang espada, matapos marinig ang malulupit na salita ng Diyos, napagtanto ni Gorr na si Repu ay mas malupit kaysa kanino man na kanyang nakilala. Dahil dito, nagpasya siyang talikuran ang kanyang Diyos. Nang mapansin ni Repu na hindi na handang sumamba sa kanya si Gorr, nagpasya siyang patayin ito. Now your meaningless life finally does have a purpose. It's revenge you seek, if it's revenge you seek. Ngunit siya mismo ang nauwi sa kamatayan nang tawagin ng kanyang tagapaglingkod ang Bifrost bilang paghihiganti at gamitin ang Necrosword upang tarakin si Repu sa leeg. Ngayong napili na siya ng espada, isinumpa si Gorr at binigyan ng misyon na patayin ang lahat ng mga Diyos. Matapos tumulong na iligtas ang sangkatauhan sa Avengers Endgame, sumama si Thor sa Guardians of the Galaxy at naglakbay sa kalawakan. Pagkaraan ng ilang buwang matinding pagsasanay, nabawi niya ang kanyang mga kalamnan at muli niyang naramdaman na isa siyang tunay na Diyos. Ngunit ang kanyang matipunong katawan ay hindi kailanman natakpan ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman sa loob. Sa mga nagdaang taon, nawala kay Thor ang lahat ng mga taong mahalaga sa kanya, at tuluyan na rin niyang isinuko ang paghahanap ng pag-ibig. Ngayon, ang tanging layunin na lamang niya ay ang lumaban, at sa bawat labanan na kanyang sinalihan sa buong universo. Pagdating sa Saturn kasama ang Guardians, sinimulan ni Thor ang isang matinding labanan laban sa mga hukbo ni Hulk, at mag-isa niyang nagawang talunin ang buong hukbo ng kalaban. Samantala sa Earth, natuklasan ni Jane Foster na mayroon siyang stage 4 cancer at kailangan niyang sumailalim sa chemotherapy. Gayunpaman, makalipas ang ilang linggo mula nang simulan ang gamutan, ipinaalam sa kanya na hindi bumubuti ang kanyang kondisyon. Dahil dito, nagsimula siyang maghanap ng sariling paraan upang gumaling. Habang nagbabasa ng isang aklat tungkol sa mitolohiya, natuklasan ni Jane na ang Mjolnir, ang martilyo ni Thor, ay kayang magbigay ng lakas at kalusugan sa sino mang gumamit nito. Dahil dito, nagpasya siyang maglakbay patungo sa lungsod ng New Asgard.
Pagdating niya roon, nakita niya ang mga pira-pirasong bahagi ng Mjolnir na nakadisplay sa loob ng isang dome. At habang papalapit siya, nagsimulang gumalaw ang martilyo bilang pasasalamat kay Thor sa pagtatapos ng digmaan laban sa Habuka. Nagpa siya si Haring Yukon na bigyan siya ng gantimpala at ipinagkaloob sa kanya ang 2 higanteng kambing. Nang pumasok si Thor sa barko kasama ang kanyang grupo, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa mga Diyos. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang mensaheng iniwan ni Sif at nalaman niyang ang mga Diyos mula sa iba't ibang sulok ng universo ay inaatake. Dahil dito, nagpa siya ang Diyos ng kulog na puntahan ang kanyang kaibigan at ipinaalam na kailangan na niyang iwan ang Guardians. Sa tulong ng kanyang palakol, si Thor, kasama si Korg at ang 2 higanteng kambing, ay nag-teleport patungo sa planeta ng mga Diyos. Pagdating doon, natagpuan nila ang bangkay ng Diyos na si Folliger. Sa tabi nito ay nakahandusay ang katawan ni Sif, at ibinunyag ng babae na ang kanyang hukbo ay inatake ng Butcher, na ang misyon ay popsane ang lahat ng mga Diyos. Ang susunod na target ni Gore ay ang lungsod ng Asgard, kaya nagpadala siya ng 12-dosenang nilalang ng kadiliman upang salakayin ang mga naninirahan dito sa gabi. Sa sandaling iyon, agad na kumilos si Valkyrie upang ipagtanggol ang kanyang mga kababayan, at hindi nagtagal ay lumitaw din si Thor upang tulungan siyang lipulin ang mga halimaw. Welcome back. Take Sif to the infirmary. Biglang naramdaman ni Thor ang presensya ng Mjolnir at sinubukan niya itong kunin, ngunit bumalik ang martilyo sa bago nitong may-ari. Laking gulat ng Diyos ng kulog nang matuklasan niyang isang babae ang gumagamit nito. Galit na inutusan ni Thor ang mandirigma na tanggalin ang kanyang maskara, at lalo siyang nagulat nang matuklasang ang may hawak ng Mjolnir ay ang dati niyang kasintahan. Ilang taon na ang nakalipas, nagkakilala ang dalawa at sabay nilang tinahak ang isang romantikong paglalakbay. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalim ang kanilang pagmamahalan, kaya nakipagkasundoan si Thor sa Mjolnir at hiniling sa martilyo na protektahan siya magpakailanman. Ngunit habang tumatagal ang kanilang relasyon, nagpa siya silang tahakin ang kani-kanilang landas upang asikasuhin ang kanilang mga karera. Dahil sa sunod-sunod na pagtatalo, dumating ang hindi maiiwasan. Pinili ni Jane na sundan ang sarili niyang tadhana at iniwan si Thor ng isang liham ng pamamaalam. Nang mabasa ito ni Thor, tuluyang nadurog ang kanyang puso. Matapos balikan ang lahat ng alaala, pilit inayos ng mandirigma ang kanyang sarili at napansin niya ang Butcher of the Gods na nagmamasid sa labanan. Sa sandaling iyon, lumapit si Gore upang salakayin siya, at nagsimula ang isang matinding duelo. Don't. Nang mapagtanto ni Gore na hindi niya basta-basta matatalo si Thor, nagpa siya siyang gumamit ng bagong estratehiya at inutusan ang kanyang mga halimaw na dukutin ang mga batang Asgardian. Matapos ikulong ang mga ito sa isang hola, tumakas ang Butcher. Kinabukasan, sinimulan ni Valkyrie ang isang investigasyon upang malaman kung saan dinala ang mga bata. Samantala, iniisip ni Thor kung bakit pinili ng Mjolnir na sumama kay Jane at sinubukan niyang bawiin ito. Bigla namang lumitaw ang Stormbreaker, kaya nagpa siya ang Diyos ng kulog na gamitin ito upang mag-teleport dahil nais niyang mahanap ang mga bata sa lalong madaling panahon. Ang problema nga lang, tumanggi ang kanyang palakol na sumunod, dahil ito ay nagselos. Matapos makita si Thor na sinusubukang makipagkasundo sa kanyang martilyo, alam niyang hindi siya makakaalis ng Asgard hanggat hindi niya naaayos ang kanyang relasyon sa palakol. Dahil dito, nagpa siya ang mandirigma na bumalik sa tahanan at humingi ng tulong kay Jane upang bumuo ng isang plano. Sa sandaling iyon, ibinunyag niya na ang Butcher ay may hawak ng Necro Sword, isang espada na may kakayahang pumatay ng mga Diyos. Unti-unti, ang sandatang ito ay may kapangyarihang sirain at popsane ang mismong may hawak nito. Kaya naman palaipat-lipat ito ng nagiging may-ari. Ngayong nasa impluensya na ng Necro Sword si Gore, hindi na niya ganap na makontrol ang kanyang mga ginagawa, dahil unti-unti nang sinasakop ng espada ang kanyang katawan. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw ang isang hologram ni Astrid, ang anak ni Heimdall.
Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang dalhin ang kamalayan ni Thor sa lugar kung saan ikinukulong ang mga bata. Dahil alam niyang wala siyang magagawa upang iligtas ang mga ito sa sandaling iyon, sinubukan ng mandirigma na palakasin ang kanilang loob habang inoobserbahan ang paligid upang malaman kung nasaan sila. Nang bumalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan, ibinunyag ni Thor na dinala ang mga bata sa Shadow Realm, at napagtanto niyang sinusubukan lamang siyang pinanligor papunta sa isang bitag. Alam ng Diyos ng kulog na mas malakas pa ang kanyang kalaban sa Shadow Realm, kaya nagpasya siyang magtipon ng isang hukbo para tumulong sa misyon ng pagsadjep. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay ang magtungo sa lungsod ng Omnipotence upang humingi ng tulong sa pinakamakapangyarihang mga Diyos sa universo at kumbensihin silang sumama sa laban. Upang makarating doon, kailangan ng grupo ng ligtas na paraan ng transportasyon, dahil hindi na maaasahan ang kilos ng Stormbreaker nitong mga nakaraang araw. Kaya naisip ni Valkyrie na gamitin ang mga higanteng kambing upang hilahin ang isa sa kanyang mga sasakyan, habang gagamitin naman ang palakol bilang pinanggagalingan ng kapangyarihan. Bagamat tila malakas at puno ng buhay si Jane kapag hawak niya ang Mjolnir, ang totoo ay lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan. Sa halip na pagalingin ang kanyang sakit, ipinagpapaliban lamang ng Mjolnir ang kanyang pagpanaw. Nang handa na ang sasakyan, nagpaalam si Thor sa kanyang mga kapatid sa Asgard at nangakong ibabalik niya agad ang mga bata. Sa pamamagitan ng Rainbow Bridge na nilikha ng Stormbreaker, nagawa ng grupo na makarating sa lungsod ng Omnipotence. Upang makihalo ang kanyang mga kasama sa iba pang panauhin, nagpasya si Valkyrie na magnakaw ng ilang balabal mula sa mga Diyos ng emosyon. Pagkatapos nito, nagtungo ang apat sa Golden Temple. Doon nagtipon ang pinakamakapangyarihang mga Diyos sa universo, at masayang inanunsyo ng lahat ang pagdating ni Zeus, na buong yabang na ipinamalas ang kanyang kapangyarihan sa isang engranding pagpasok matapos magbigay ng isang kahangahangang palabas gamit ang kanyang Thunderbolt. Inanunsyo ni Zeus ang nagwagi sa paligsahan kung sino ang nakapaghain ng pinakamaraming kaluluwa ng mga tao bilang alay. Pagkarinig nito, napagtanto ni Jane na hindi sila tutulungan ni Zeus, at sumang-ayon si Valkyrie sa kanyang mga kaibigan sa isang plano na nakawin ang gintong kidlat, dahil naniniwala siyang ang sandatang ito ang maaaring makatulong upang talunin si Gore. Gayunpaman, hindi pumayag si Thor sa planong ito at sinabi niyang kakausapin niya si Zeus kapag dumating ang tamang oras. Sa sandaling iyon, narinig ng pinakamataas na Diyos ang ilang pabulong na usapan mula sa mga manunood at inanyayahan si Thor na pumasok sa arena upang ibahagi ang paksang kanyang tinatalakay kasama ang iba pang mga Diyos. Mighty Zeus, I come here to ask for your help. There's a maniac called the God Butcher who seeks to end us all. But I know where he is. And with your help, we can crush him before he kills anyone else. Laking gulat ni Thor nang malaman na alam na pala ni Zeus ang tungkol sa pag-iral ng Butcher of the Gods, ngunit tumanggi itong kumilos dahil ang mga Diyos na napatay ay hindi sapat ang lakas upang magbigay alala sa kanya. Hindi nasiyahan sa sagot na kanyang natanggap, iginiit ni Thor na tulungan siya ni Zeus na pigilan ang walang habas na pagpatay, ngunit nauwi siya sa pagkagapos ng mga pusas. Pagkatapos nito, hinubad ang kanyang kasuotan at nalantad sa lahat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Habang sinusubukan ni Thor na kumbensihin si Zeus na sumama sa kanya, nadiskubre niyang ang hinahangaan niyang Diyos ay takot pala sa gumagamit ng Necrosword, kaya tumanggi itong kumilos. Dahil wala nang mas sasama pa, ibinunyag ni Zeus na ang Butcher of the Gods ay patungo sa Altar of Eternity, isang napakalakas na nilalang na naninirahan sa gitna ng universo at kayang tuparin ang hiling ng sinumang unang makarating doon. Kapag nagtagumpay si Gore sa kanyang misyon, lahat ng mga Diyos ay sabay-sabay na mawawala. Nang mapagtanto ni na Jane at Valkyrie na hindi umubra ang plano ni Thor gaya ng inaasahan, nagpasya silang kumilos at salakayin ang lahat ng mga bantay na lumalapit sa kanila upang arestuhin sila. Thor, catch! Sumali rin si Korg sa laban, ngunit siya ay inatake ni Zeus na ginamit ang kanyang kidlat upang wasakin ang kanyang katawan. Nang makitang tila napatay ang kanyang kaibigan, nagngit-ngit si Thor at ninakaw ang gintong kidlat. Agad niyang inatake si Zeus gamit ang sarili nitong sandata at tinamaan ito sa dibdib, na nagdulot ng isang butas. Sa kabutihang palad, hindi tuluyang napatay si Korg sa pag-atake. Hinanap ni Thor sa bundok ng mga bato ang natitirang bahagi ng kanyang kaibigan upang mailigtas ito. Sa gitna ng labanan,
Tinawag ni Korg ang mga kambing gamit ang isang sipol. Matapos makuha ang Thunderbolt ni Zeus, sumakay sina Valkyrie at ang kanyang mga kasama sa karwahe upang makaalis sa lungsod ng Omnipotence. Ang susunod nilang destinasyon ay ang kaharian ng mga anino. Muli, ginamit ni Thor ang kapangyarihan ni Astrid upang makipag-ugnayan sa mga batang Asgardian na bihag. Sa pagtatangkang palakasin ang kanilang loob, ikinwento ng Diyos ng Kulog ang mga pinagdaanan nilang pakikipagsapalaran at ibinunyag na nagawa nilang nakawin ang gintong kidlat. Nangako siyang darating siya sa lalong madaling panahon upang iligtas sila. Nagpaalam si Thor sa mga bata at ipinahayag sa kanyang mga kaibigan ang kanyang pangamba. Kapag nakalabas silang buhay mula sa Shadow Realm, mapipilitin silang tumakas magpakailanman mula sa hukbo ng mga Diyos, dahil hinding-hindi na mapapatawad si Thor sa pagpatay kay Zeus. Bukod sa lahat ng pressure na ito, patuloy ding sinusubukan ng mandirigma na makipag-ayos kay Stormbreaker, na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya napapatawad sa pagsubok niyang muling lumapit kay Mjolnir. Habang may isang relax na pag-uusap siya kasama ang kanyang palakol, nagulat ang Diyos ng Kulog sa pagdating ni Jane at binati niya ang babae sa mahusay nitong ipinakita sa laban kontra sa mga bantay ng Olympus. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na makita ng malapitan ang mga Space Dolphin, isang napakabihira at tapat na uri ng nilalang na nabubuhay na may iisang kapareha lamang sa buong buhay nila. Dahil dito, napagtanto ni Thor na mahal pa rin niya ang dati niyang kasintahan at humiling siya ng ikalawang pagkakataon upang muling buuin ang kanilang buhay ng magkasama. May luha sa kanyang mga mata, ibinunyag ni Jane na mayroon siyang kanser at hindi na siya magtatagal. Ang sakit na natuklasan mga 6 na buwan na ang nakalipas ay umabot na sa stage 4, at wala nang paggamot na kayang pabutihin pa ang kanyang kalagayan. Nang malaman ni Thor ang katotohanan, sinabi niyang mananatili siya sa tabi ni Jane hanggang sa huli at susuportahan siya anuman ang kanyang desisyon. Sa sandaling iyon, naghalikan ang dalawa, ngunit naputol ito nang dumating si Valkyrie upang ipaalam na narating na nila ang kanilang destinasyon. Habang papalapit sila sa kaharian ng mga anino, unti-unting naglaho ang lahat ng mga kulay. Pagkatapos nilang lumapag, naglakad ang tatlo sa paligid ng planeta upang hanapin ang mga bata. Sa gitna ng investigasyon, natuklasan ni Jane na ang Bifrost ang susi patungo sa Altar of Eternity, at agad niyang napagtanto na nahulog sila sa isang bitag. Agad niyang inihagis ang palakol sa bintana at sinabi kay Thor na ang kanyang sandata ang susi sa pagbubukas ng portal patungo sa Eternity. Biglang lumitaw si Gore, at sinubukan ni Jane na tamaan siya gamit ang Mjolnir. Gayunpaman, naiwasan ng Butcher ang atake at nabihag ang mga mandirigma. Ginamit ni Gore ang babae bilang bihag upang pilitin si Thor na tawagin pabalik ang Stormbreaker. Nang makita ng Diyos ng Kulog ang minamahal niyang sinasakal sa leeg ng mga ugat, nagpasya siyang iligtas ito at tinawag ang kanyang palakol. Sa sandaling iyon, nagawa ng tatlo na makawala mula sa pagkakahawak ni Gore, na agad namang tumawag ng mga nilalang ng kadiliman upang talunin ang kanyang mga kalaban, habang si Thor ay nakikipaglaban mismo sa Butcher. Nagsimula sina Jane at Valkyrie ng isang matinding labanan laban sa mga nilalang ng kadiliman. Sa gitna ng sagupaan, tinuhag ni Valkyrie ang kanyang kalaban gamit ang gintong kidlat, ngunit nabigo siyang tuluyang mapuksa ito. Nagpatuloy ang duelo hanggang sa magawang maaga ni Gore ang sandata at masugatan ang babae. Nag-aalala para sa kanyang kaibigan, iniwan ni Jane ang labanan at dali-daling tinulungan si Valkyrie na makaalis sa battlefield. Dahil dito, ginamit ni Thor ang kapangyarihan ng Stormbreaker upang ibalik sila sa Asgard. Ngunit sa sandaling bumukas ang portal, nagawang agawin ni Gore ang palakol, at napilitan si Thor na umalis nang wala ang kanyang tapat na sandata. Pagbalik sa Asgard, kapwa sina Valkyrie at Jane ay binigyan ng agarang lunas, dahil lubos na naubos ng labanan ang lakas buhay ni Jane. Sa kabila ng pagkakaroon ng pinakamahuhusay na doktor sa Earth, nadismaya si Thor nang malaman niyang wala na siyang magagawa upang pagalingin ang kanser ng kanyang minamahal. Sa halip na magpagaling, ang Mjolnir ay patuloy na kumukuha ng lakas buhay ni Jane, dahilan upang hindi na kayang labanan ng kanyang katawan ang mga selyulang kanser. Dahil dito, nakiusap si Thor kay Jane na manatili sa ospital at sumailalim sa gamutan, sapagkat kung hahawakan pa niya ang martilyo kahit isang beses pa, mawawala na ang anumang tsansa niyang gumaling. Matapos magpaalam sa kanyang minamahal,
Hinanap ni Thor ang kanyang mga kaibigan, at ibinigay ni Valkyrie sa kanya ang gintong kidlat. Ginamit ito upang dalhin ang Diyos ng kulog sa gitna ng universo, kung saan matatagpuan ang Gate of Eternity. Samantala, nakarating na si Gorr sa templo at isinama niya ang lahat ng mga batang Asgardian. Gamit ang kapangyarihan ng Stormbreaker, nagawa niyang buksan ang portal at nagdulot ito ng isang malakas na lindol sa loob ng templo. Dahil sa pagyanig, nabasag ang ulo ng isa sa mga rebulto, at habang muntik ng madaganan ang mga bata, biglang lumitaw si Thor upang iligtas sila. Matapos saluhin ang ulo ng rebulto, inutusan ng mandirigma ang mga bata na manatiling magkakasama at magtulungan hanggang matapos ang labanan. Nang makita ang paglapit ng mga halimaw mula sa mga anino, napagtanto ng mga kabataan na kailangan nilang lumaban at humanap ng mga bagay na maaari nilang gamitin upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Thor ang kanyang kapangyarihan at ibinigay sa mga sandata ng mga bata ang kakayahang kontrolin ang kulog. Lead your army to that axe. We shall do our worst. Habang ang hukbo ng mga bata ay nakikipaglaban sa mga nilalang mula sa mga anino, hinarap naman ni Thor ang Butcher at nagsimula ang panibagong duelo laban dito. Sa gitna ng labanan, nagsimulang banggagutin si Jane at napagtanto niyang kailangan niyang tulungan ang kanyang dating kasintahan, kung hindi ay tuluyan itong mapapahamak. Matapos niyang pulutin ang kanyang martilyo, naglakbay siya patungo sa Temple of Eternity at inatake si Gorr, na muntik ng tarakin si Thor gamit ang Necro Sword. Nang makita ni Thor si Jane na hawak ang Mjolnir, nadurog ang kanyang puso dahil alam niyang ang babaeng mahal niya ay pinirmahan na ang sarili niyang hatol sa kamatayan. Habang sinusubukan ni Jane na sirain ang espada ni Gorr, naghahanap naman si Thor ng paraan upang mabawi ang kanyang palakol, dahil malapit nang buksan ng Stormbreaker ang portal. Nang tuluyan ng mabawi ni Thor ang sandata, bukas na ang portal. Agad niyang inihagis ang Stormbreaker kay Astrid at inutusan ang bata na ibalik ang lahat ng mga bata sa kanilang tahanan. Pagkatapos nito, ginamit ng mandirigma ang gintong kidlat upang pigilan ang Necro Sword, habang inihagis naman ni Jane ang martilyo upang tuluyang wasakin ito. Matapos matupad ang kanyang misyon, bumagsak si Jane sa lupa, mas mahina kaysa dati. Lumapit si Thor upang tiyaking ayos lamang siya, ngunit nagkaroon pa ng pagkakataon ang Butcher na makadaan sa portal, at ang lahat ng nasa templo ay nadala papasok dito. Habang malapit nang gawin ni Gorr ang kanyang hiling, muli siyang sinubukang pigilan ni Thor at sinabi na hindi paghihiganti ang tunay na hinahanap niya, kundi pagmamahal. Alam ni Thor na kapag natupad ang hiling ni Gorr, mamamatay siya kasama ng lahat ng mga Diyos, kaya nagpasya siyang gugulin ang kanyang huling sandali kasama ang taong pinakamamahal niya. Nang makita ni Gorr si Thor na yakap ang babaeng mahal nito, naalala niya ang araw na namatay ang kanyang anak dahil sa tagtuyot, at napaiyak siya. Ang mga alaala ng mahihirap na panahong pinagdaanan niya kasama si Love ay tuluyang bumalot sa kanya, kaya nagsimula siyang isipin ang posibilidad na gamitin ang kanyang iisang hiling upang buhayin muli ang kanyang anak. Alam ni Gorr na kapag nasira ang Necro Sword, tiyak na mamamatay ang gumagamit nito. Dahil dito, nalungkot siya sa katotohanan kung mabubuhay muli si Love, wala nang mag-aalaga sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Jane na hindi magiging mag-isa ang bata, at bilang kanyang huling hiling, nakiusap siya kay Thor na alagaan si Love na parang sarili niyang anak. Bilang isang gawa ng pananampalataya, pinili ni Gorr na maniwala sa pangako ng Diyos ng kulog at ginawa ang kanyang hiling kay Eternity. Nang matupad ang hiling, nagkaroon siya ng pagkakataong makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon at sinabi kung gaano niya ito kamahal at kung gaano niya ito labis na namiss. Samantala, nagpaalam si Thor sa kanyang pinakamamahal, at sinabi ni Jane na wala siyang pinagsisisihan sa mga sandaling ginugol niya sa piling ni Mjolnir,
dahil doon niya tunay na naramdaman na isa siyang bayani. Bago tuluyang umalis, nakiusap ang babae kay Thor na panatilihing bukas ang kanyang puso at ibinunyag na sa lahat ng mga taong nagdaan, hindi siya kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya. Sa sandaling iyon, naging abo ang katawan ng babae at tuluyan siyang naglaho. Sa bingit ng kanyang kamatayan, nakiusap si Gorr kay Thor na protektahan ang kanyang anak na babae, at nangako ang Diyos ng kulog na gagawin niya iyon. Matapos ang pagpanaw ni Jane, nagtayo ang mga Asgardian ng isang rebulto bilang parangal sa kanya, dahil malaki ang naging papel niya sa pagsadyap sa mga dinukot na bata. Matapos ang matinding traumas na kanilang pinagdaanan, lahat ng kabataan sa lungsod ay kumuha ng mga klase sa pagtatanggol sa sarili at nagsimulang magsanay upang maging malalakas na mandirigma sa hinaharap. Maging si Astrid, ang anak ni Heimdall, ay naging isang mahusay na mandirigma at araw-araw na nagsasanay sa sining ng pakikipaglaban gamit ang espada kasama ang kanyang dakilang guro. Pagkalipas ng ilang linggo matapos atakihin ni Zeus, muling nabuo ang katawan ni Korg at nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang kanyang mas mabuting kalahati. Samantala, si Thor ay nagsimula ng isang bagong paglalakbay matapos niyang makahanap ng dahilan upang muling lumaban. Ang mandirigmang ilang taon nang tumatakbo palayo sa anumang emosyonal na ugnayan ay ngayon ay humaharap sa pinakamalalim na uri ng pagmamahal na kanyang naranasan. Matapos maging ama ng isang magandang munting batang babae, lumambot ang pusong bato ng Diyos ng kulog. Sa kanyang bagong misyon, tinuturuan niya si Love kung paano kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan upang magawa nitong ipagtanggol ang mga taong kanyang mahal. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Abay YT Channel, Romari Monte Alegre, Judith Aguirre, Mubli TV English, Rain Allen Abenalay, Eufrazel Lopez from General Trias Cavite Nonoy Dakyo, Jameson Jake Dichos from Tabogon Cebu, Jesny Vergara from Pio Corpus Masbate, Jomar Mendoza from Bulacan, Jomar Di Maampaw from Maladeg Lanao del Sur, John Malyari from North Caloocan, at Lexus Mapagmahal from Samar. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.